See? Get them all worked up. Good. You're pathetic. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang The Last House on the Left. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa dalawang pulis na seryosong nag-uusap sa loob ng sasakyan habang kasama nila sa loob ang isang kriminal na nagngangalang Chris na iyahatid nila sa isang prison jail sa kanilang bayan. Nang mapadaan sila sa isang madilim na daan, si Chris ay lumingon-lingon sa paligid na tila may hinihintay na kung sino. At nang huminto ang kanilang sasakyan sa tawiran ng tren, isang pick-up truck ang biglang bumangga sa kanilang sasakyan. Mula sa truck, lumabas ang dalawang taong nakamaskara. Binaril nito ang pulis sa driver's seat, sabay na nagtanggal ng takip ng mukha at ito ay si Frank, kapatid ni Chris. Ang pangalawa naman ay si Stacy, kasintahan ni Chris. Nang matanggal ang pagkakaposas nito, brutal na pinatay ni Chris ang huling pulis gamit ang seatbelt habang pinapakita dito ang larawan ng sariling anak na babae nito. Sa ibang eksena, makikilala ang dalagang si Marie, isang athlete swimmer na kasalukuyang nagtitrain kasama ang kanyang ina na si Emma. Full support si Emma sa kanyang anak dahil nag-iisa lamang ito. Ilang sandali pa, nagtungo naman siya sa kanyang asawa na si John na isang surgeon na doktor sa isang lokal na hospital. Sinundo niya ito dahil ang kanilang pamilya ay paalis ng araw na iyon at magbabakasyon ng ilang linggo. Makikita na si Marie ang nag-drive habang si John naman ay nagpahinga sa likod ng sasakyan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa kanilang magandang lakeside home. Pagpasok nila, nagtungo si Marie sa guest room habang ang mag-asawa na si John at Emma ay nagtungo naman sa master's bedroom. Kinabukasan, sa lawa ay may isang fishing house. Nagpunta dito si Marie upang tignan ito, kung saan nakita niya ang ilang mga lalaki na namamangka sa paligid. Ilang sandali pa ay nagdesisyon naman si Marie na lumangoy sa lawa. Sa sumunod na araw, gustong hiramin ni Marie ang sasakyan para makipagkita sa kanyang kaibigang si Paige, habang si Emma ay ayaw pumayag. Si John naman ay kusang loob na inihagis ang susi sa anak at binigyan ng pera at sinabihan niya itong mag-ingat at mag-enjoy. Wala namang nagawa si Emma kundi pumayag na rin. Ngunit bago umalis, sinabihan niya ito na tumawag sa kanya at i-update siya kada oras. Ilang sandali pa, papunta na si Marie sa bayan kung saan nagtatrabaho si Paige bilang isang cashier sa isang lokal na tindahan. Masayang nagkita at nagkwentuhan ng dalawa na napag-usapan din nila ang pagkamatay ng kapatid ni Marina na si Ben. Habang nag-uusap sila, isang binatang lalaki na nagngangalang Justin ang dumating upang bumili ng pagkain. Dahil pala kaibigan si Paige, kaya nakipagkaibigan ito kay Justin at ipinakilala niya rin si Marie. Maya-maya ay gusto ding bumili ni Justin ng sigarilyo. Ngunit dahil wala siyang ID, kaya inimbitahan niya na lamang ito sa kanyang tinutuluyan kung saan may bagay itong ibibigay sa kanila. Tinanggap naman ni Paige ang kanyang imbitasyon at pinagbentahan niya rin ito ng sigarilyo. Pagkatapos, ang tatlo ay pumunta sa tinutuluyan ni Justin. Sinundan nito ni Paige sa loob habang si Marie naman ay naiwan na nakaupo sa loob ng kotse. Dahil sa pagkainip at napagtanto ni Marie na wala siyang signal sa loob ng sasakyan, lumabas siya at sinundan ang dalawa. Sa loob ng kwarto, nakita niya si Paige na naninigarilyo sa kama kasama si Justin. Pagkatapos ay hinikayat siya nito na manigarilyo din kasama nila at sinubukan niya naman ito. Ilang sandali pa, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang inang si Emma. Nagtatanong ito kung anong oras niya balak bumalik. Naisa na ni Marie na magpalipas ng gabi kasama si Paige, ngunit hindi pumayag si Emma sa kanyang narinig. Ilang sandali pa, ang kanilang koneksyon ng mga linya ay nagsimulang maputol. Samantala, sina Paige at Marie naman ay nawala sa kanilang tamang pag-iisip dahil sa tama ng kanilang nilanghap na usok. Nagsimula silang magtanong kay Justin tungkol sa pamilya nito, ngunit hindi nagbahagi ng anumang impormasyon ang lalaki at mabilis na binago ang usapan. Nararamdaman naman ni Paige na tila nagkakagusto si Justin kay Marie kaya't sinimulan niya itong tuksohin.
Nang mga sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok sa loob sina Frank, Stacy at Chris na tatay pala ni Justin. Kinakabahang ipinakilala ni Justin ang dalawang babae sa loob. Nararamdaman naman ng dalawang dalaga na tila may kakaiba kay Chris. Pagkatapos ay nakita nilang sinuntok nito sa tiyan si Justin. Nagulat ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Pagkatapos ay nakita nilang galit nitong kinausap si Justin. Ayon dito, dinala nito ang mga hindi kilalang tao sa kanilang bahay at ipinakita din nito ang isang pahayagan na may larawan ni Chris na nangangahulugan na siya ay isang wanted. Ang dalawang babae naman ay sinubukang makiusap na lumabas na ng silid at nangakong hindi magsasalita. Ngunit tumanggi ang mga ito na paalisin sila dahil nakita na nila ang kanilang mga mukha. Nagsimulang matakot si Paige at nag-hysterical ito. Nagkulong ito sa banyo at sinubukang humingi ng tulong. Ngunit nahuli siya ni Frank at muling dinala sa loob ng kwarto. Nakiusap naman si Marie kay Justin at humingi dito ng tulong. Ngunit nagsusori lamang ito. Galit na sinisi ni Chris si Justin dahil dinala niya ang dalawang babae sa kanilang tinutuluyan kahit alam nito ang sitwasyon. Sinabi nito kay Justin na dapat niyang panagutan ang kanyang mga aksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, sumakay silang lahat sa sasakyan ni Marie at biglang huminto sa isang masukal na lugar. Hindi sila sigurado sa kanilang pupuntahan kaya nakakita naman ng pagkakataon si Marie kaya't sinabi ni Marie ang direksyon pabalik sa kanilang cabin at palihim na pinindot ang lighter ng sigarilyo sa kotse. Nang uminit ito, inatake ni Marie si Stacy gamit ang mainit na bagay na yon at sinubukang tumakas. Nabigla naman si Chris sa kalituhan kaya't diretsyong tumakbo ang sasakyan sa kalsada at bumangga sa ilang puno. Sa sandaling iyon, nawasak naman ang ilong ni Frank dahil sa pagkakabunggo kaya't galit na galit siya kay Marie at Paige habang si Stacy naman ay nanggigigil sa galit kay Marie dahil sa kanyang nasunog na mukha. No, this is gonna scar. Sinubukan niyang gumanti kay Marie ngunit pinalo siya ni Paige ng isang troso at mabilis na tumakbo palayo. Galit na hinabol ito ni Frank at Stacy. Nagawa naman ni Paige na magtago sa ilalim ng puno pagkatapos ay mabilis na umalis. Ngunit bago siya makarating sa isang construction site, nahuli siya ni Frank at kinalatkad pabalik. Samantala, iniutos ni Chris na ipakita ni Justin kung tunay itong lalaki kaya't pinapili niya ito sa dalawang babae kung sino ang gagamitin niya. Ayaw ni Justin na kumilos dahil labag ito sa kanyang kalooban kaya't hinila siya ni Chris palapit kay Marie na nakatali ng mga sandaling iyon. Subigaw naman si Paige at sinabihan na isang baliw si Chris. Nagalit ito at nilapitan si Paige sabay na sinaksak ito sa kanyang tiyan. Nilapitan din siya ni Frank at sinaksak sa likod at walang magawa si Marie kundi mag-iiyak dahil sa sinapit ng kanyang kaibigan. Kinuha siya ni Chris at sa pilitang tinanggal nito ang pambaba niyang kasuotan at pagkatapos ay pinagsamantalahan siya nito. Humingi siya ng tulong kay Justin ngunit pinigilan ito ni Frank. Hinila ni Chris ang kwintas ni Marie at inihagis ito sa tabi ni Justin. Mabilis na kinuha naman ito ni Justin. Nang matapos si Chris, nagpumiglas si Marie na makatayo gamit ang isang bato na nakatago sa kanyang kamay. Pinukpok niya ito sa muka at mabilis na tumakbo hanggang sa makarating sa lawa. Sinubukan ni Marie na lumangoy para makaligtas sa tiyak na kamatayan. Ngunit pinagbabaril siya ni Chris, malapit na sana siyang makalayo nang tamaan siya ng bala sa likod. Pagkatapos ay iniwan na siya ng mga ito na duguan sa tubig dahil alam nilang hindi na ito makakaligtas pa. Samantala, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan kaya ang apat ay naghahanap ng masisilungan. Ng mga sandaling iyon, naghahapunan ang mag-asawang sina Jan at Emma nang marinig nila ang malakas na katok mula sa pinto. Pagbukas, makikita ang apat na humihingi ng tulong at sinabing na aksidente ang mga ito. Pinapasok naman ito ng mag-asawa sa loob at tinulungan ni Jan si Frank sa kanyang nasirang ilong habang si Emma naman ay naghanda ng mainit na tsokolate para sa grupo. Bigla namang namatay ang mga ilaw kaya't umalis si Jan upang sindihan ang generator at iniwan si Emma kasama ang grupo.
Si Emma, ng mga sandaling iyon ay nagsimulang makaramdam ng hindi maganda mula sa mga ito, ngunit pinigilan ang sarili. Patuloy naman na nakipag-usap sa kanila si Jan at bumalik agad sa pagtatahi sa ilong ni Frank. Binigay ni Emma kay Justin ang tsokolate na nasa isang pulang tasa. Pagkatapos ay sinimulan namang tignan ni Justin ang paligid ng bahay at ang mag-asawa. Samantala, sa ibang eksena, makikita na buhay pa si Marie, duguan ito at wala ng lakas na gumagapang mula sa lawa. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba ako makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Maya-maya, nagpaalam si Justin na pupunta sa kusina. Pagtingin niya sa rep, nagulat siya nang makita ang larawan ng isang pamilya. Nakita niya si Marie at napagtanto na si Emma at Jan ang kanyang mga magulang. Halos mahimatay si Justin sa sobrang pagkabigla at nagmamadaling pumunta sa banyo upang iiyak at ilabas ang nararamdamang galit sa sarili. Bigla namang dumating si Chris upang bigyan siya ng babala na itikom ang bibig at huwag magsasalita. Nakonsensya naman si Justin sa nangyari kay Marie kaya't inilapag niya ang kwintas nito sa tabi ng tasa ng tsokolating ibinigay ni Emma. Nang makita niya si Chris at napagtanto na wala itong alam tungkol sa mag-asawa. Samantala, nagpasya naman si Emma at Jan na patulugin ng 4 sa lake house habang sila ay sa guest house na lamang. Nang malapit na silang magsara, may narinig silang malakas na kalabog at sabay silang lumabas upang tignan ito. Laking gulat nila nang makita si Marie na sugatan at duguan habang nag-aagaw buhay. Mabilis nilang pinasok sa loob ng guest house ang anak at agad na binigyan ng first aid ni Jan upang bumalik ang malay nito. Hindi alam ng mag-asawa kung ano ang mararamdaman ng mga sandaling iyon. Awang-awa sila sa kalagayan ng kanilang anak. Lumabas si Emma at pumunta sa lake house upang kumuha ng gamit. Dito niya nakita ang kwintas ni Marie na nasa tabi ng tasa ni Justin at nagsimulang maghinala na ang kanyang mga bisita ay hindi lang basta bisita, kundi ito ang mga salarin sa nangyari sa kanyang anak. Samantala, habang abala si Jan sa pagbibigay ng lunas sa mga sugat ni Marie, napagtanto niya na hinalay din ito base sa mga sugat nito sa hita at sa maselang bahagi ng katawan. Halos masira naman ang ulo ni Jan at mawala ang lakas nang ma-realize ang nangyari sa kanyang anak. Nang mga oras na yun, sinusubukan ng mag-asawa na tanggapin ang masamang nangyari sa kanilang anak. Maya-maya ay ipinakita naman ni Emma kay Jan ang kwintas ni Marie na natagpuan sa gamit ng kanilang mga bisita. Sa mga sandaling iyon, ang mga luha ng mag-asawa ay agad na napalitan ng galit at nagpasya na dapat silang maging handa na gawin ang lahat upang mabuhay at madala si Marie sa ospital. Nagmadali si Jan na lumabas kung saan nakita niya ang bangka ngunit wala ang susi nito. Samantala, ang grupo ni Chris ay nakaredy ng magpahinga ng mga sandaling iyon, ngunit bumangon ito para magbanyo. Mabilis namang pumasok si Justin sa kwarto at nakita si Stacy na mahimbing na natutulog. Agad ditong kinuha ang baril ni Chris at lumabas. Sa kabilang banda, nagsimula namang maghanap ang mag-asawa ng susi ng bangka. Naghiwalay sila upang mabilis itong makita. Habang naghahanap si Emma, bigla siyang nagulat kay Frank na pumasok sa kanilang guest house at diretso sa kusina upang kumuha ng beer. Bigla namang tinakpan ni Emma ang rep upang hindi makita ang larawan ni Marie at nagpanggap na interesado siya dito. Sinabi niyang natutulog si Jan sa itaas at nagpakita ng motibo dito at binigyan niya ito ng alak at baso. Sa mga sandaling iyon, si Jan naman ay tahimik na naghahanap ng mga susi sa shed nang makita niya ang kanyang mga gamit at nagsimulang magkaroon ng ideya. Samantala, naisip ni Frank na nakajakpat na siya kay Emma. Pagpasok niya sa isa pang silid, nabigla at nagulat siya nang makita si Marie. Agad namang binasag ni Emma ang bote ng alak sa ulo ni Frank at sinaksak din ito sa dibdib. Sinubukang lumaban ni Frank, ngunit biglang dumating si Jan. Sumigaw siya upang humingi ng tulong, ngunit tinarget ni Jan ang kanyang ilong. Pagkatapos, kinaladkad ito ni Jan pabalik sa kusina kasama si Emma. Dinala nila ito sa lababo at pinuno ito ng tubig. Hinawakan nila ito sa ulo at nilublob nang pinatong nito ang kanyang kamay. Saka naman binuksan ni Jan ang tapunan ng basura at inipit dito ang kanyang mga daliri at pagkatapos ay hinampas niya ito ng martilyo sa ulo. Ilang sandali pa
Ang mag-asawa ay tumungo sa lake house at pumasok sa loob. Si John ay armado habang si Emma ay may kutsilyong hawak. Nang makapasok na sila sa loob ng bahay, nakita nila sa kwarto sina Chris at Stacy na nakahiga at natutulog. Nakita din nila si Justin na hawak ang baril ni Chris at inalok niya ito sa kanila. Kinuha ni John ang baril at pinutok sa leeg ni Stacy na nagpagising naman sa kanila. Lumaban at nagawa ni Chris na tumalon sa bintana at tumakbo papunta sa guest house. Nagkulong naman si Stacy sa loob ng banyo kaya't sinundan siya ni John at sinira nito ang pinto. Nauwi sa pagtatalo ang dalawa. Sinubukan din ni Justin na labanan si Stacy ngunit nabuwal ito sa banyo. Nang magkaroon ng pagkakataon si Emma, binaril niya si Stacy na naging dahilan upang mawalan ito ng buhay. Samantala sa guest house, pagpasok ni Chris sa loob, natisod siya sa katawan ni Frank at dito ay napagtanto niya kung gaano kagulo ang nagawa nilang kasalanan. Ng mga sandaling iyon, iniwan ni John ang baril kay Emma at nagmamadaling bumalik sa guest house habang hawak nito ang isang fire poker. Pumasok siya sa madilim na bahay at sinimulang hanapin si Chris ngunit wala siyang nakitang tao. Inilipat naman ni Emma si Marie sa bangka at naghintay. Sinimulan naman ni John na tawagin si Chris upang ilabas ang kanyang sarili na alam niyang nagtatago sa isang lugar. Nagtataka naman si Chris kung paano nila nalaman ang totoo. Pinaghihinalaan niya na si Justin ang nagsabi dito. Pagpasok niya sa isa pang silid, nakita niya si Emma sa tabi ng lawa na naghihintay. Nagmamadali namang umakyat si John sa hagdan at pumasok sa isang silid kung saan nakita niya na nakabukas ang bintana. Buong akala niya ay dumaan dito si Chris, ngunit hindi ito umalis. Tinambangan lamang siya at dito ay nagsimula silang mag-away. Mas malakas si Chris kaya nagawa nitong masipa si John pababa sa unang palapag. Nilapitan siya ni Chris at tinuya si John para sa kanyang mga bigong pag-atake. Muli ay binugbog niya ito at pagkatapos ay sinabi nito na nasiyahan siya ng husto nang halain niya ang anak nito. Nang malapit niya nang mapatay si John ay bigla namang dumating si Justin at tinutukan siya ng baril nito sa ulo. Hindi naman kayang iputok ito ni Justin kaya nagawa siyang saksakin ni Chris sa tiyan. Mabilis namang pinalo sa ulo ng mag-asawa si Chris at pagkatapos ay muli nilang pinuntahan si Marie kasama si Justin na kanilang iniligtas. Agad na umalis sila ng bahay, sakay ng bangka upang madala ng hospital ang mga ito. Makalipas ang ilang oras, bumalik si John kay Chris. Nang magising ito sa cabin, wala itong maramdaman sa kanyang katawan dahil paralisado ito mula sa leeg pababa. Pagkatapos, nakita niya si John na nakatayo sa kanyang ibabaw. Inilagay nito ang kanyang ulo sa loob ng microwave at sinabi sa kanya na magiging okay ang lahat. Ilang sandali pa, makikitang umuusok ang ulo ni Chris at pagkatapos ay sumabog ito ng malakas. At dito nagtatapos ang kwento kung saan nagawang maipaghiganti ng mag-asawa ang nangyari sa kanilang anak. Ang moral lesson ng kwentong ito ay hindi lahat ng nangangailangan ay dapat tulungan at lalong-lalo na huwag pagkatiwalaan ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka